Nangingikil di umano ang isang Nigerian national sa Pinay niyang kasintahan kapag hindi raw ito nagbigay ng pera, ikakalat niya ang masesera nilang larawan at video. Pero hindi lang yun, sangkot din daw sa isang scam si Kuya. Aba, sextortionist na, scammer pa! November 2023 nang makilala ni alias Andrea, 40 anyos, si Nicholas Obidigwe, isang Nigerian national na naninirahan sa Pilipinas. Paano kayo naging magkasintahan nitong akusado? Pagka nag-i-e-bike ako, parang meron na ako nakikitang, ay may naglilipat. Hanggang sa pinakilala na lang siya sa akin nung mga kakilala ko rin. Nung una, nagbabanding-banding kami hanggang sa dumating na sa punto na naging official. Ang kanilang relasyon naging ikangay smooth sailing pero di nagtagal, dumaan sa rough patch ang kanilang pagsasama. Minsan hindi nyo inisip na gagawa ng masama ito sa inyo? Hindi po kasi nung una okay naman po yung samahan namin. Aha. Sa pagtagal ng panahon, syempre lalabas yung tunay na kulay. Dumating sa puntong si Nicholas, marami na raw kinakausap na iba't ibang babae. Huwag daw akong magagalit kapag meron ako nakita na meron siyang kachat na iba. Hanggang sa nagbunga ang kanilang pagsasama, pero si Nicholas ayaw maging daddy. Ano po rin naging reaksyon nitong tao? Nagagalit po siya sa akin. Bakit to? Kasi ang naging usapan namin, hindi walang bata. Sinisisi niya ako kung bakit ako nabuntis. Sabi niya, you put that on yourself. Dala raw ng labis na stress, nakunan si Andrea sa kanyang dinadala. Gaano kasakit ito? Sobrang sakit po kasi wala siyang pakialam dun sa bata. Parang dumi lang yung bata na lalabas. Dun po lalong nag-trigger po yung depression. Yes, ma'am. Masakit po kasi alam ko yun. Kalbaryo ang sinapit ni Andrea sa kanyang dating nobyo na isang Nigerian national matapos makunan sa kanyang ipinagbubuntis. Nagdesisyon si Andrea na makipaghiwalay na sa kanyang foreigner boyfriend pero imbis na ibigay ni Nicholas ang kalayaan ni Andrea, nagsimulang hut-hutan ni Nicholas si Andrea kapalit na hindi nito ipagkakalat ang kanilang masiselang larawan at videos. Nako Andrea, naloko na! Ano po ang nagtulak sa inyo para ho i-report ito sa mga otoridad? Sabi niya meron daw siyang mga videos. Meron ho ba kayong alam na private videos ninyo na hawak niya? Yun po yung hindi ko alam kasi yun po yung pinaniniwalaan ko. Kumbaga patong-patong na po yung mga emotional blackmail na ginagawa niya po sa akin. Wala nang sinayang na oras si Andrea at agad idinulog sa National Bureau of Investigation, Cybercrime Division, ang kanyang reklamo. Chief, unang-una, paano niyo ho nalaman itong kaso na ito? Sa kwento ng ating complainant, tinitreaten siya nung kanyang ex-boyfriend na Nigerian na i-expose nito yung kanilang intimate activity. As insisted by the Nigerian, nagbigay ang ating complainant ng certain amount. August 30, 2024, ikinasa na ang isang entrapment operation para madakip ang dating boyfriend ni Andrea. Nung nalaman namin na may scheduled na sila kung saan ang meet up, kung saan ang bigayan, yun yung date na yun, in-schedule din namin yung entrapment operation namin. Kasama ang resibo, bumiyahe ang National Bureau of Investigation, Cybercrime Division patungong Imus, Cavite. Sa subdivision na ito, 2 Nigerian nationals ang kanilang dinatnan. Posas! Put your hands on your head. Put your hands on your head. Posas! We're the operatives of the National Bureau of Investigation, Cybercrime Division. You are under arrest. Si Nicholas at ang ilang mga kasamahan nito sangkot din daw sa pang-i-scam ng maraming Pilipino. Meron kaming pinuntahan na faith healer. Doon niya inamin na, babe, ang duming scam. Nang imbestiga ng NBI, napag-alamang sangkot di umano si Nicholas sa tinatawag na 419 scam na sinimulan ng isang grupo na Yahoo Boys. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel